Maghapon, matutunghayan natin ang kwento ng isang nakaka-inspire na tao kung saan sa kabila ng kanyang kapansanan ay umangat, nagpursige at bumibida sa larangan ng sports. Si Engineer Elmer Claveria, na lumaki sa lalawigan ng Coronadal, South Cotabato, ay hindi lamang mahusay sa paaralan, kundi pati sa sports ay bumibida. Mula sa murang edad, aktibo siyang nakikibahagi sa iba't ibang palaro tulad ng basketball, volleyball, billiards at chess. Isang matagumpay na licensed registered electrical engineer, registered master electrician, at civil service professional si Engineer Elmer. Bago maganap ang isang kagimbal-gimbal na aksidente na nauwi sa pagkaputol ng kanyang kaliwang braso at binti. Ako po ay nagkaroon ng disability noong way back August 4, 2000. Nasa-swipe po ako ng 10-wheeler truck. Pauwi ako ng bahay, bumili lang ako ng konting pagkain dahil nagugutom yung anak ko na panganay. Yung tinanong ako, yung inexamine ako ng doktor, sinabihan niya ako na wala na daw pag-asa na i-revive yung kamay ko at paa. Ang sabi ko na lang sa doktor, ikaw nang bahala, Dok, kasi yun hindi ko naman alam yan. Kaya titiwala ko na lang sa iyo kung ano man ang kahinatnan ng aking kamay at paa. Masipag at puno ng mga pangarap, si Elmer ay 29 na taong gulang lamang nang mangyari ang aksidente. Ang kinabukasan at tila may pag-asa at maliwanag ay natabunan ng kalungkutan at pighati na para bang binagsakan siya ng langit at lupa. Noong una, parang may sama ng loob. Bakit nangyari yan sa akin? Dahil ang sabi ko, why me? Bakit ang dami naman dyan? Bakit ako pa? Bago lang kami nakasal ng asawa ko, 1 year at 5 months pa lang yung anak ko. At saka hindi pa rin ako nakapagpundar kung ano yung magandang kinabukasan nila ng magiging pamilya ko. Kaya I need to be strong na kailangan, I need to survive. Sabi ko, sino pa bang totoo? Kung hindi ko lalabanan, sino ba yung mag-support sa family ko? Ang kanyang proseso ng acceptance o pagtanggap sa kanyang sitwasyon ay hindi naging madali. Pero dahil sa tulong ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, unti-unti siyang nakabangon sa kalungkutan. Siguro sa nakita ko, very supportive na yung mga friends ko, mga teacher ko, palaging pumunta sa bahay. At saka parang within a week, iyak lang ako ng iyak. Pero napakapag-isip din ako na kung kahit ubusin ko man yung luha ko, hindi naman yung babalik ang lahat. Kaya ang isang word na nabanan ko is acceptance. Tatanggapin ko na lang kung ano man ako ngayon. Hindi lubos na inakala ni Elmer na magiging madali pala para sa kanya ang adjustment period, lalo na sa kanyang trabaho. Sa nakita ko yung mga flexibility ko na lang. Pero sa nature ng trabaho ko bilang guro, hindi naman masyado nakakaroon ng hirap. Kaya because of technology, kaya yung mga IT, kailangan mag-type ng words dyan, isang kamay lang, yun ang nabagalan ko. Pero at least nakaka-perform naman ako kahit papaano. Bagamat na-amputate ang kaliwang braso at binti, nanatiling hindi natitinag si Elmer sa kanyang pagpupursige sa sports. Hindi man siya nakakasali sa basketball o volleyball. Hinasa naman niya ang kanyang kakayahan sa chess. Dati, naglaro ako ng basketball, volleyball, billiard at saka chess. Yung pinakahuli talaga, last priority ko itong chess. Kaya dahil naging disabled na ako, ang naiwan na lang ng laro ko is chess. Pero pwede rin, naglalaro din ako ng billiard at saka adjustment. Pero ito ngayon, itong chess, hindi naman disabled eh. Kasi yung pisa, ma-move ko man yan. At saka magalaw ko na ng kamay ko. At saka hindi ako maka-violate ng rule ng 2 hands. Don't use your 2 hands. Use only 1 hand. Kaya free ako doon. Sinong mag-aakala na sa simpleng paglalaro ng chess ay maraming aral ang mapupulot dito na maaaring ma-apply sa buhay? Ang tulong ng chess sa akin, naging conscious, be smart, palaging
aware sa sarili, sa paligid, at saka parang maging active ka palagi. Ang learning talaga sa chess na nakakonect ko sa life is that don't count the things that being captured, yung mga nakuha na ng kalaban. Just focus na lang sa mga pisa na naiwan on top of the board. Dahil yun ang iyong pag-asa na matalo mo yung kalaban. Sa buhay, ganun din. Don't count the things that been lost in you, like my hand, like my foot. Yung naiwan sa akin, mayroong speech ako, nakapagturo pa rin ako. I can perform na task na pakapagbigay ng lecture sa aking mga estudyante. Meaning sa life, kailangan kung ano lang naiwan sa ating buhay, yung mga nawala na, wag na natin yung iisipin. Gagamitin, we make use of the things that is being left in us in order to survive. Itinuring niyang stepping stone ang kanyang kapansanan tungo sa kadakilaan. Bukod sa pagpupursige sa sports, marami na rin siyang narating sa buhay. Kasunod ng aksidente noong taong 2000, nakakuha siya ng master's degree sa mathematics noong 2006, isang master's degree sa physics noong 2008, at nag-aral ng law school mula 2009 hanggang 2011. Ipagpalagay natin yung mga disability natin, gagawin na lang natin yun ang stepping stone for greatness. Yun lang, no? Para pag-greatness, huwag mo na nating isipin na ganito tayo. Huwag na nating isipin yan na dahil kulang na kayo ng kamay, kulang kayo ng paa. Just move on. Ito kasi biblical na nabasa ko at nalaman na kung mayroong nangyari sa buhay natin, God will not test us beyond our strength. Alam niya na hindi niya ito ibibigay sa atin pag hindi niya alam na hindi natin kaya. So, itong disability natin, ako, inisip ko na test ng God yan sa akin at alam niya na kaya ko. Sa bawat dagok at pagsubok na ating masasalubong sa buhay, kung paano natin ito haharapin, ay lilikha ng malaking epekto sa takbo at kurso ng ating buhay, magtagumpay man tayo o mabigo. Sa kwento ni Engineer Elmer Claveria, ginamit niya ang kanyang kapansanan para bumuo ng mga bagong kakayahan, lumaban para maging mahusay, at magbigay ng inspirasyon sa mga tao na ipagpatuloy lang ang buhay na ibinigay sa atin na puno ng pasasalamat at positibong pananaw. Ika nga, a grateful heart is a magnet for miracles. At dyan na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Bex Yozon, encouraging everyone to live better.